The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. The views and opinions expressed by the host and the guest do not necessarily reflect those of the channel and the management. Ito din ng ating pamahalaan na kung saan ito po ay direktang ini-implement ng ating Department of Agriculture. Na-share natin ang pamamaraan kung paano mag-avail ng tulong, lalong-lalo na sa funding ng mga proyekto ng ating mga local government units. Ito po ang tinalakay natin ng isang linggo, yung tinatawag nating Philippines Rural Development Program. Yun po ang ating senior naman sa ating mga kababayan, nang sa ganon magkaroon sila ng kaunting kalaman at nang sa ganon pwede silang makipag-kolekta sa pamahalaang kung saan siya ang nag-i-implement ng proyektong ito. Andun po ang mga kailangan na dapat gawin lamang dahil sa katotohanan, ito po ay maraming kailangan. So, liban sa mga kailangan yan, may mga indicators na kanilang tinatasa para ang isang proyekto ay maisama sa facility na ito na funded ng World Bank, ng Global Environment Facility at ng counterpart ng Philippine governments, at ganun din magkakaroon din ang local government ng 10% equity. Kaya medyo magaan. At ito ay hindi tinatratong utang ng LGU. Ito ay grant. So ito po mga kaibigan ang pwede nating gawin at i-avail kung kayo ay kinukulang na nangangailangan ng pondo para ma-implement ang inyong mga programa diyan sa local government unit. Sabi natin na ang proyekto ay dapat consistent kasi mayroon tayong requirement, hindi ba? Na kumbaga ang bawat munisipyo, ang bawat city, ang bawat probinsya ay hinihingian din o nagkakaroon sila ng usap-usap na mag-prepare ng tinatawag na mga comprehensive development plans. Na kung saan talaga, dito dapat i-akma ang mga proyekto na dapat inyong maaaring i-presentar o i-package para sa ganitong klaseng facility na available sa atin. So yan po ang ating tingnan. I-review natin ang ating mga development plans, yung capital investment plans natin, yung mga ginawa ninyong executive, legislative agenda na ginagawa ng bagong administration. Katulad ngayon, yung mga bagong mga umupo ay kinakailangan na magkaroon silang tinatawag na 1 year o 3 year legislative or ELA, Legislative, Executive, Legislative Agenda, na kung saan ito rin ay nakabatay din sa pagtalakay ng tinatawag mga Comprehensive Development Plan, yung Capital Investment Plan, at iba pang mga plano na nire-require ng ating Department of Local Government or DILG at ng NEDA, ng Department of Budget. Yan po ang dapat na inyong repasuhin nang sa ganon may tsansa na maging qualified ang isang proyekto para isalang dito sa programang yan. So, ang ating napili ngayon na kung ating ituloy-tuloy ng ating programa
Ang napili natin ngayon ay dalawang tema na talagang may national national importance. Ito po ay yung tungkol sa era na kung saan nagkaroon ng boss ang ating era na sa pamagitan ng isang opisyal ng gobyerno, yung isang congressman dati na taga Batangas, ay nag-file ng kaso or petition sa Supreme Court. Ang official ng government na ay taga Batangas at ngayon ay nakaupong parang governor ngayon eh. So, kung ito kasi na nagkaroon na ng decision ng Supreme Court, yung tinatawag na Internal Revenue Allocation, na kung saan ang ating mga local governments ay talaga naman na dependent dito sa pundong ito na nanggagaling sa national government, na yung share ng LGU in terms of era ay diretsang wini-withheld. Yung halagang 40%, equivalent ng 40% ay nare-retain ng ating LGUs. Now, ang source niyan ay ating napag-alaman na galing siyempre yan o share yan ng gobyerno mula sa or revenue share yan mula sa national at saka sa mga taxation na kung saan nakalagay din yan sa local government code. At nang reviewin ng taong ito o ng official nito ay nakita nila na ang sharing or ang source ng local ng era ay hindi akma sa provision ng tinatawag na local government code. So, kaya nagkaroon sila ng tinatawag na petition na sinangat sa Supreme Court na kung saan nirepaso ng Supreme Court ang bagay na ito. So, liban sa napag-alaman na liban doon sa pinakang source na mga national taxation, ay dapat daw mayroon din manggagaling sa iba pang mga national tax liban doon sa kasalukuyan na tinatawag nating mga katulad na galing sa transfer tax, yung mga real estate property tax, yung iba pang galing sa mga koleksyon diyan sa mga barangay, sa ating mga munisipyo, ay mayroon pa dapat manggaling sa ibang local government, national government agencies, katulad halimbawa ng share na mula sa collection sa immigration and deportation at iba pang kahintulad na agencies ng government. So nung repasuhin yan ay nakita ng Supreme Court na tama ang petisyon ng official ng gobyernong yan, at kaya noong 2017 ay nagkaroon ng decision pero ito po ay inappeal ng Solicitor General. Subalit very recently noong September pinalabas na ang finality ng Supreme Court kung kaya yung additional ng source ng era na manggagaling pa sa national tax ay inapruba na. Noong 2017, malaki ang computational na parang differential ito eh. Dahil yung epekto nung batas ay naging ang computation pinadaan pa sa beginning the effectivity of the local government code na noong pang 1991. 1991. So, ganun yung pagka-compute nila. Kaya nga, nung nakita ko yung isang computation sa isang probinsya nga na maliit, sa isang probinsya sa Bicol, yung share hanggang nung 2017 at kinumpute nila back
ay nagkaroon siya ng computation na 1.5 billion pesos. Doon pa lang yun sa share ng probinsya. Kung isama pa yung mga share sa barangay, saka sa munisipyo, yung nakita kong computation doon ng year na yon ay nagkakahalaga ng 3.5 billion. So yun ang differential na matatanggap. Since yun ay hindi pa in-implement ng gobyerno dahil nga nagkaroon pa ng another question or nag-appeal ang Solicitor General, ito po ay naaproba na at lumabas na nga nung September. So, nagkakaroon na ngayon ng position ang mga local government units sa pamamagitan ng mayors, sa pamamagitan ng city mayors, municipal mayors, gobernador na i-implement na itong additional na irang ito. Kaya nga, kung ito po ay i-implement dahil na nga final na ang desisyon ng Supreme Court, ay malaking funding ito na additional sa mga local government units. Tama? So, yan ang paghandaan. Kung saan naman yan, yung isang issue dyan, kapag ito in-implement ng gobyerno, siyempre yung paano ang pag-release niyan mula sa national government, saan magsusource ng perang yan. Dahil nga sa lumampas na ang mga taon na ang computation man, aabutin daw yan ng mga almost trillion pesos dahil buong bansa ang pinag-uusapan dyan. Kaya medyo yung sourcing nito ay isang problema kung saan manggagaling, kung padadaanin pa sa congressional allocation yan. Oo. So, mga kaibigan, nung si Presidente Duterte ay naging guest sa isang meeting, pagpupulong ng mga Mayor's League, City Mayor's League, ay nagkaroon siya ng win-win solusyon na kung wala pang funding mula sa national government para ito ay ma-implement na irang ito, additional era, ay maaring bigyan ng karapatan or tsansa ang mga municipal government or provincial government or local government units na maaring pumunta sa bangko at garantiyahan ng ating pamahalaan na sila makautang muna habang nakapinding pa, habang nagsusourcing pa ng funding ang national government nang sa ganun itong differential na perang tong era ay mai-release. So parang ganun ang isang solusyon na suggestion ng opisina ng presidente na ang local governments, either provincial or municipal, ay pwede muna na mag-advance o mag-utang sa bangko. Kasi siyempre kung may utang ba yan, di siyempre bangko. Di ba? Pag utang, may interest. Di ba? So, yan na naman ang another. Kung itong klaseng utang nito, commercial rate ba? Dahil ang commercial rate natin, di ba, kung ang existing market rate is 18 or 15, dito ba, na kung saan pinadaan sa back-up ng national government ay pwedeng pautangin at yung terms and condition ay medyo relax. In other words, mabababang interest, walang mga collateral, kasi usually ang ating local government, alam naman natin na kapag mag-utang sa bangko, nagiging collateral or guarantee ang IRA. Oh, yun ang totoo. Yung mga nag-uutang sa bangko na LGUs, yung kanilang IRA ay ginagawang garantiya. Kaya nga yung mga certification na galing sa Bureau of Finance nila ay kinakailangan yun nang sa ganun ay maging back up ang kanilang pangungutang. So sa ngayon, yun pa siguro ang dinidefine na kumbaga magkuha man sila o mag-utang na kung saan itong receivable na yan
na didesisyonan ng gobyerno o ng Supreme Court, ay pwedeng ganun nga na medyo relax ang kanilang mga terms and condition. Nang sa ganon, yung mga projects na kanilang na-identified na priority ayon sa kanilang plano ay ma-implement na punduhan na ng pera na galing dito sa differential ng erang yan. So, malaking bagay ito kapag ma-implementar na ng ating gobyerno. Pero hanggang ngayon, ang question is, saan kukuha ang national government ng perang yan na almost aabutin daw ng trillion kung kukumputin para ma-release at magamit. Kaya, while isang source ng kasiyahan to sa parte ng local government, pero dahil nga sa kakulangan pa rin ng pera, yun pa ang isang problema. So yan po ang isang malaking bagay. Nung mga nakaraang taon, nasubaybayan ko na rin to na funding na to Alam mo, minsan, mayroon tong tinatawag na mga under the table ang mga kwan. Kaya kung minsan, mahirap din, may umiikot nung araw. Nasabi, lalakarin ko na. At mayroon pang, medyo may, hindi ayos ang lakad, Alam nila, sabi, lalakarin na nila sa ang release sa DBM, yung Department of Budget and Management na nakabase sa compound ng Malacanang, So, nandyan ang lakaran noon. Pero yung pala, hindi nangyari. Hindi nangyari dahil nga sa kinostyon ng Solicitor General yung desisyon ng Supreme Court niyan. Pero may lumabas ng mga taong umiikot sa mga LGUs. At yung mga LGUs pinapangakuan na kaya ko sabing ipa-release yan. So may counting underground. I don't know that will happen today. Kasi nga, mayroon isang suggestion ang gobyerno, national government, na pwede mo na makipag-arrange ang national government sa mga bangko nang sa ganon, ang LGUs ay maipasok ang kanilang projects para mapunduhan. So, mayroon akong personal na experience, na kung saan sa mga kanayunan may umiikot na rin si Mayor, at nag-identify na ng projects para punduhan na galing daw may darating na pera sa kanila, malaki daw ang darating. So, nakita ko na maaari ito na yun ang source. The problem is, yung prioritization ng project, na dapat naman yung proyektong pupundahan ay sang-ayon din sa development plan ng isang munisipyo, ng isang bayan, ng isang probinsya. Na talagang doon ay nakalagay. Lalo na for example, kung pupundahan ng isang farm to market road, dapat yan ay nasa kanila din na priority development plan. So, alam mo naman natin na ang bagong upo ng mga officialis natin ay nagkakaroon sila ng biglang pagpa-planning. Uupo ang Municipal Development Council, maghihingi ng mga lista ng proyekto na kung minsan ang mga proyektong yan ay hindi nakasama sa kanilang mga comprehensive development plan, sa kanilang capital investment plan, sa kanilang infrastructure investment plan. So, kaya, dapat consistent tayo dyan dahil nga tayo naman, ang ating development sa bawat bayan, sa bawat probinsya ay minomonitor din ng National Economic Development Authority o NEDA. Dahil nga, sa ang NEDA, nire-review nila ang kanilang overall regional development program na kung saan dapat consistent din ang ine-implement ng mga barangay, ng mga bayan, ng mga probinsya na ayon din sa goal na nakalagay din sa regional framework plan ng probinsya. So yan po. Ang isa sa mga epekto o issues dito sa additional irang yan
na maaring gamitin ng ating mga local government units. Okay? So, abangan po natin yan yung implementasyon na sana matuloy itong plano ng national government na magkaroon ng facility or window diyan sa mga bangko na pwedeng igarantiya muna itong mga receivables na ito ng LGUs. So abangan natin yan na i-implement. Pero sana maayos din ang pagpaplano sa mga proyekto na ganitong i-implement na gagamitin itong irang ito. Mayroon nga dyan na isang munisipyo nakita ko as of 2017 ang funding na niya umaabot na ng 215 million pesos. Yung isang 5th class na munisipyo, yung kanyang funding na umaabot na ng 135 million pesos. So sa ngayon naman, may additional siyempre yan. Kung talagang nireview na, yung final amount yan talagang siguro aabutin na yung sa 5th class na munisipyo yan ay magkakaroon na ngayon ng more than 200 million. Kaya maganda ang dadagta nito. Medyo may additional na silang source of pundo, di ba pa sa regular na appropriation na nanggagaling sa General Appropriation Act. So mayroong silang kadagdagan. Pero sana din sa pag-implement nito ating ninanais din na ang mga projects ay mapunduhan ay yung tungkol sa pag-increase ng income augmentation ng family. In other words, tingnan natin na dapat matulungan yung productivity in terms of agrikultura, productivity in terms of hanap buhay, livelihood, na madagdagan yung income ng mga ating rural communities para nang sa ganun tuloy-tuloy ma-strengthen ang kanilang pagpapadala ng kanilang eskwela sa eskwelahan. At yung nutritional problem ng bawat munisipyo ay maayos. Dahil nga sa medyo ang statistics ngayon sa nutritional ay medyo nakakabahala. Dapat ma-improve ito. Kaya nga mayroon din mga congressman na marunong din tasa sa development na kung saan inuuna nila ay yung mga usapin tungkol sa health, na kung saan doon sila tumututok ng kanilang assistance, yung mga SOP projects na sinasabi nila sa kanilang fund ay tinututukan nila ang mga kabataan, yung health ng kabataan, yung nutritional aspect ng kabataan, yung education ng mga kabataan, nang sa ganun ma-reinforce yung kanilang tsansa at magiging competitive ang kanilang bayan. So yun po. Sana tingnan natin yun sa pag-implement yan, yung prioritization ng projects na talaga nakaugma na magkaroon ng empowerment, lalo in terms ng income ang ating mga kababayan sa kanayunan. Okay? So, yan po mga kaibigan ang isa sa ating tinalakay ngayon na siyang oportunidad na ating dapat subaybayan. Na sana magkaisa ang mga mayors, magkaisa ang ating provincial governors na itong irang to na ipinalo na ninyo ay maayos na at magkaroon ng funding. Pero again, dahil nga ang flagship na programa ng gobyerno is anti-corruption, ang pag-implement ng projects na to ay ating ingatan. At ganun din na kung saan mabawasan din ang tungkol sa insurgency natin dyan sa ating mga kanayunan. Of course, dahil nga sa flagship din ng gobyerno ang programang tungkol sa droga, sana ito rin ay maging instrumento sa pagbawas ng problema sa illegal na droga. Ayan po. So yan po ang pinaglalaban at namumuno dyan ang ating League of Cities ng Philippines. So yan po ang pinaglaban at ang ating susunod ay ang tungkol na sa
isa na naman na instrumentong gagamitin ng ating mga pamahalaang lokal na kung kailan lang ay mayroon mga naghihiyawan na mga mayors, na mga provincial governors at mga planners dahil nga raw sila nanalo ng isang award na ini-sponsor ng national government. Yung tinatawag natin na seal of good local governance. So ano bang initial niyan na seal of good governance na yan? Ay usong-usong ngayon yan. At ang mga mayroon niyang katimbang na liban sa certification or certificate of appreciation, mayroon yan monetary reward, mga kaibigan. At ang monetary reward niyan ay pwedeng gamitin sa mga projects pa din na kung saan ito ay nakadefine. Ang kagandahan nito mga kaibigan ay itong SLGC to ay ginawa ng batas, ano? Mga kailan lang nagkaroon siya ng batas, ano? Na ang tawag diyan yung cell, yun nga, na cell of good governance, local governance. Mayroon niyang ano bang numero yung batas niyan? Ayan, ano? So ang batas niyan ay Republic Act 11292 na sabing creating or a program which is called a Cell of Good Local Governance. So Republic Act number 11292. Parang ka-approve lang yan ngayong taon na to, no? So yan po ay pagtatasa sa pagpapatakbo ng isang bayan, na kung saan ang isang bayan o probinsya ay nagkakaroon sila ng award, ano? Parang incentive system to eh. Bigayan ng insentibo sa pagpapatakbo ng isang pamahalaan. To perform, sabi ang to perform better, efficiently in delivery of services or basic services sa kanyang mga nasasakupan. So isa yan ang pinakang pulisiya ng programang ito. Kailan lang, nung isang linggo ata yan, mayroon ng mga lumabas na announcement na ang balita natin ay 380 ang mga local government units na nagkaroon ng award. So, bago tayo tumalakay dyan sa provision ng batas na ito na 11292, ay magkakaroon muna tayo ng isang patalastas. The Philippines Viewers Online Radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Ito po ang inyong abanglingkod, Congressman Manik Manaog at your self-service. Gusto ko lang pong imbitihin kayo na manood din sa K5 Digital Media, diyan sa Facebook, live streaming po yan. Ha? Ayan, manood kayo niyan. Dami nyo mapapanood yan. Hindi lahat maganda. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Inaanyayahan ko kayong manood ng mga programa sa K5 Digital Media. Makikinig sa iyo. Inaanyayahan ko kayong manood sa mga programa sa K5 Digital Media. Makikinig kayo sa iyo sa Facebook Live streaming. Hi, ito po si Melda Papi at gusto kong kumbinahin kayo lahat na kayo ay mag-nood din sa mga programa sa K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Inaanyayahan ko po kayong manood ng mga programa sa K5 Digital Media. Makikinig kayo sa Facebook Live streaming. Inaanyayahan ko kayong manood ng mga programa sa K5 Digital Media.
makikinig sa iyo sa Facebook live streaming. Para po sa K5 Digital Media, kayo po ay inaanyayahan. Mula po sa amin, sa Bell's Daughter, at sa kung ano-ano pa mang palabas. Marami pong palabas ang live streaming. Magugustuhan niyo po yan. Kaya, dito na po kayo. Magandang gabi po. Ang po Lan de la Merced, Bulacan. Pinanyahan po kayong manood ng programa sa K5 Digital Media. Makikinig sa iyo sa Facebook live streaming. Magandang gabi po. Inaanyayahan ko kayong manood ng mga programa sa K5 Digital Media. Makikinig sa iyo sa Facebook live streaming. I love you! Inanyayahan ko po kayong manood sa programa sa K5 Digital Media. Makikinig sa iyo sa Facebook live streaming. Oh, huwag niyong kalilimutan, ha? Manood kayo sa K5 Digital Media. Maraming salamat. The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Balik tayo sa ating talakayan, ano? Siya nga pala, mayroon tayong isang national figure, ano? Na malaking bagay din ang naiambag sa Pilipinas. Pinapaabot ng ating kaibigan na si Rosman Langit na ang kanyang dating kasamahan sa gobyerno na si Ginoong Nini Pimentel Jr., si Aquilino, dating senador, dating miyembro ng Constitutional Convention at marami pang iba, naging DILG Secretary, ay yumao na ngayon araw ata o kahapon, at ang K5 Digital Media kasama na rin ang ating kaibigan na si Rosman Langit na dating batikang journalist sa buong Pilipinas ay nakikiramay po sa pagyao ng kanyang minamahal na kasama, lalong-lalo na ang founder ng partido Laban, PDP Laban, founder ng PDP Laban, na kung saan ang kanyang anak na si Senator Coco Pimentel, ang presidente ngayon, ay malaki ang kanilang samahan. Kaya tayo sa radyo ng K5 Digital Media ay lubos pusong nakikiramay sa pagyao ng ating batikang statement na si Aquilino Nini Pimentel Jr. Okay? May he rest in peace. Okay, so tuloy na po natin ang ating diskusyon sa isang programa ng gobyerno na mayroon ginawa ng institution ito na dati award lang, ngayon ay ginawa na ng batas nang sa ganon ay magkaroon na ng ipin at mabigyan ng atensyon dahil dito nga may tsansa na mag-improve ang ating mga municipal
provincial government, and even regional, So itong batas na to ay ang isang purpose nito ay nire-review ang performance ng bawat probinsya, ng bawat city, ng bawat munisipyo. At sa parte ng katulad ng parte ng halimbawa, kasama na dyan yung good fiscal or financial administration or financial sustainability. May kriteriya yan kung paano nila nire-repaso, sanitize, synthesize ang pag-determine ng isang pamahalaan ayon sa ganitong area. Another area na kung saan ang isang bayan, provincial at city ay kanilang tinatasahan ay ang tungkol sa disaster preparedness. Ayan. Kailangan natin ngayon. Ang bawat munisipyo mayroon ng tinatawag natin ng mga disaster risk management unit na kung saan ito ay may suporta ng national para magkaroon ng mga gamit. So mayroon din itong kriteria. Dahil ito ang dadaanan ng isang local government na para siya ay magkaroon ng award at magkaroon ng funding din sa pag-i-implement nila ng kanilang mga projects ayon sa batas na ito. Ganon din, ang isa pang kriteria ay health, compliance, and responsiveness ng isang bayan. So, sa parting to, sa area ito, ang isang bayan ay provincial ay tinatasahan. Another aspect ay tungkol sa social protection and sensitivity program na ini-implement din ng bayan. Also, programs for sustainable education. Kaya nga ang ating mga probinsya, sa ating mga bayan at provincial, isa sa mga special bodies na nandyan na under operation na nag-ooperate dyan sa bawat LGU ay yung tinatawag natin na school board. So ang school board ay dapat tumatakbo yan. So ito yun po. Yung mga programa na kanilang ibibigay din, i-define ng bawat munisipyo, ng bawat provincial, dito yung babagsak. Kaya bibigyan sila dito ng rating sa pag-implement ng mga tungkol sa education via the school board na nandyan sa ating probinsya, sa ating mga bayan. Another area ay yung tungkol sa business friendliness and competitiveness. Ay nako, yan ang tinatawag natin ng ease of doing business. Nasabi natin, nagmamalaki isang city dyan na yung LTO nga sabi, ilang oras lang ako, mayroon akong lisensya. Sa ibang bayan, ang sabi ko, nakakuha na ako ng business permit ng ilang oras lang. Okay? Yung iba dyan, mayroon tinatawag natin steps by steps na nandyan na pagdating mo sa isang munisipyo, sa isang probinsya, andun, nasusundan mo kung sino dapat kausapin mo, anong action ang dapat kailangan, anong mga kailangan na gamit o mga dokumento. Nakalagay na doon. Liban sa website nila, mayroon ng mga website. Nang sa doon, bago pumunta ang isang tao para makipagtransaksyon sa isang opisina ng gobyerno, ay alam na nila ang kanilang mga dala na hindi na sila babalik. Halimbawa, kailangan ang birth certificate. Didala na nila. Hindi na sila pabalik-balik. Nang sa ganun, ilang oras lang, tapos na ang transaksyon. Ito ang tinatawag na business friendliness and competitiveness. So, nasuportahan ito din ng tinatawag natin ARTA, Anti-Red Tape, na kung saan ini-implement din ito ng bawat munisipyo. Na dapat, any transaction ay may oras, may tinatasang oras at talagang maliwanag ang pamamaraan ng transaksyon. So kasama po ito sa pag-implement ng tinatawag natin sa aspeto ng business friendliness and competitiveness. In fact, sa national level, may tinatawag tayong National Competitive Council
na ini-implement at ang mga nakaupo dyan ay talagang mga taong professional na magagaling sa paggawa ng pamamaraan na mapabilis ang transaksyon. Dahil nga ito din ay hinahanda natin ng ating gobyerno, lalo-lalo na makapag-invite tayo ng mga foreign investment sa ating bayan. So, kapag nalaman na ang ating mga pagbigay ng licenses, frankisa ay mabilis, mga registration na yan, ay maganda ang dating ng ating mga LGUs. Kaya nga yung iba dyan sa parting tourism, pati na yung mga tricycle driver, tricycle driver, tinuturoan nila. Dahil sila ang frontliner na pagdating sa may yung mga walang taxi dyan na airport, yung mga tricycle drivers ang nakatutok dyan. Kaya dapat sabi yung mga tricycle driver, medyo mabango, Tama ba yan? Mabango? Oo, dahil kung may putok. Di ba? Pero dapat ang isa doon, saan sabi ang ganitong hotel? Saan sabi ang ganitong gan? Di madali. Kaya yung pati mga tricycle driver, tinuturoan ng ating mga tourism officer sa pagtanggap ng mga bisita. Kasama rin yun. Yan. At another aspect na kung saan ang isang munisipyo ay tinatasahan para sa programang ito ay tungkol sa safety, peace, and order. Okay, yung safety. Mayroong batas ngayon na bago ini-implement ng Department of Labor tungkol sa occupational safety and health na dapat tingnan natin ang safety ng ating manggagawa hindi lang sa workplace kundi sa bawat mga transaksyon na may infrastruktura, napaka-importante yan. Diba? So kailangan niya natin tingnan yung safety ng ating mga workers, ang safety ng ating mga mangingisda, ang safety ng ating mga farmers, dapat din tingnan yun. Of course, alam naman natin po, ang peace and order, medyo malawak na usapin. Hindi lang sa parte ng polisiya, hindi lang sa parte ng insurgency, kundi sa parte na ng mga disaster din. So, mayroon pang another aspect na kung saan covered. Kaya nga kung titingnan natin to overall, parang nagpre-prepare ka na isang pinakang malawapad, komprehensibong programa na kapag ito ay masundan lang natin, kompleto na ang iyong programa. Very comprehensive na siya. So, titingnan din natin ang tourism, heritage development, culture and arts. Mayroon dyan mga kung saan-saan na hindi bigyan ng importansya ang mga matatagal ng mga landmark na kung saan maski palengke dapat irespeto kung iyan ang identity ng isang munisipyo, na kung saan pwede nang sabihin ng isang edifice o isang istruktura ay considered na heritage na. Ang alam natin lang mga simbahan ng matagal pa nung panahon ng Espanyol. Pero kapag ang edad na ng isang istruktura ay matagal na, 50 years old, dapat considered na heritage na at irespeto dahil nagiging identity yan ng isang bayan. Di ba? So, actually, sa development planning, in fact, sa urban planning, in fact, sa paggawa din ng mga environmental impact assessment, nire-respeto yan, yung tungkol sa mga area for tourism na pwedeng income ng munisipyo, ng mga investors. Tungkol sa cultural, nire-respeto yan, dapat hindi gagalawin. Kung inyong maalaala mga kaibigan, hindi ba? Nung mayroon dyan sa Lunita, si Rizal, maisturbo yung likod ni Rizal nung isang mataas na kondominium o mataas na kondominium. Puto sa ang tawag doon is photo bomber. Sabi nagkaroon niya ng kaso Nagkaroon ng kaso yun dahil yung
kalagayan ni Rizal ay naisturbo nga. Kung dito ka sa, ang tingin mo sa harapan ka ni Rizal, sa likod ni Rizal, kitang-kita mo yung condominium na yun. Kaya nagkaroon ng kaso dyan. Pero hanggang ngayon, tuloy na, tapos na nga ata yung building na yun. So, anyway, so nagkaroon yung kaso. Kaya, irespeto natin yan, na dapat ang isang munisipyo, ang isang probinsya ay talagang aware sa ganitong issue, irespeto yan. Masyadong nire-respeto yan sa mga environmental laws. Okay? Lalo na kung nag-undertake ng mga environmental impact assessment, diyan, heritage, ay kailangan yan. At dapat, ngayong baga, ang balita natin sa City Hall ng Manila, sa kay Yormi Isko, binibigyan niya ng importansya yung mga magagandang mga lugar doon na panahon pa ng inaayos na niya. May mga buildings ngayon na kanyang pinapaayos na. Ang isa dyan, yung Metropolitan Theater, inapaayos na niya. Dahil yan ay landmark na dapat irespeto at dapat nandiyan yan. Another is yung environmental management. Dapat tingnan natin yan, So, environmental management, dahil yan ay tungkol din, may epekto sa ating kapaligiran. Isa na dapat tingnan natin, mayroon dapat mga programa ang isang local government unit ng tungkol sa kapaligiran, nang sa ganoon, lalo na yung tungkol sa mayroon relasyon sa climate change, So, tingnan natin yan. And of course, siyempre, yung youth development. So mga kaibigan, yan ang mga requirement na dapat tingnan. Kaya kung medyo lilinangin yan, pag-uusapan talaga yan, halos kompleto na yung development plan mo. Na, in fact, sa paggawa mo ng tinatawag na executive legislative agenda, yan, bagay na ito ay, ayan na, kompleto na. Talagang malaking tulong to sa atin kung reviewin natin itong batas na ito, So, sabi nga, with the enactment of this law, the GLG program is now institutionalized. Ayan na. Magkakaroon na siya ng funding. Now, itong pag-implement nitong programang to ay interagency. Maraming government entities involved na magsasama-sama sila para ito ay lalong maigting na maipakatuparan sa ating mga kanayunan, sa ating mga probinsya, sa ating mga LGUs. So, mayroon dyan council na kung saan, siyempre ang council, dahil nga ang namumuno ito DILG, local government, siyempre ang namumuno nito yung secretary ng DILG. Sa ngayon ay si General Anyo. So yan po. Now, yan council na siyang magtatasa, At mayroon din pondo ito na kung saan may limitasyon ang paggamit ng pondo. Pagkatapos daw, magkakaroon na ito ng tinatawag na regular funding via the so-called General Appropriation Act. So, every year, magkakaroon na rin ito ng appropriation. Siyempre, ang appropriation din, manggagaling din. Mag-uumpisa din sa barangay. Mag-uumpisa din sa munisipyo. Dadaan din sa Municipal Development Council. Dadaan sa ating provincial level. At itataas na ngayon dito sa taas para maisama na sa regular funding. So, ito ang kagandahan nito. Liban. Ang kagandahan nito, yung ating mga nanalo ngayon, na 380. Yung isang nanalo dyan nung nakaraan, 2018, yung isang pinakang malaki nakatanggap ng award ay nagkakahalagang more than 7 million. Ang kanyang award, Yun. Sa ngayong taon, ang nakapanalo dyan, ito, mayroon akong record nung nanalo Mayroon ilang provinces all over the country, 17 provinces. Ilang cities? 57 cities, Ilang bayan? 306 na mga munisipyo. Total ay 380 na LGUs ang binigyan ng award ng SGLG.
mayroon mga province na wala, ano? Ay may mga region na wala. Sa NCR, wala, of course. Wala sa CAR. Wala sa Mimaropa. Walang nanalong probinsya sa Region 7. Hamak yan, Region 7. Nandito ang Cebu. Nandito ang higanting Cebu. Walang nanalo, sa bagay ang Cebu. Yung Cebu City, maaaring nanalo ang Cebu City, ano? Sa Region 9, wala. Sa Region 11, walang probinsyang nanalo. Sa Region 12, wala. Sa Region 5, mayroon ilang nanalo. Ay, isa lang. So, yan po ang bagong record ng mga awardee under the batas na itong bago pa lang na nilabas, ano? Pero matagal na parang din itong ini-implement. Kaya lang, sa ngayon, in-institutionalize na talagang part na ng funding. Oo. So, kung ating titingnan dito sa dito ang mga probinsya, nandito rin ang lista ng mga bayan na nanalo. So, sa Region 5, mayroon nanalo na City, Eriga, Legazpi, Ligao, at Masbate. Yan yon. Sa parting Region 1, marami din. Aliminos, yan. Bata, Kandun, San Carlos City, San Fernando, Vigan, of course, Vigan, City of Caloocan, City of Iligan. So, yan ang mga nanalong mga syudad. Oops, nawabalami ko. So, kaya mga kaibigan, lalo-lalo sa local government unit, yan ang titingnan natin na mayroon kayong tsansa na mayroon bagong programa na in-institutionalize na ang gobyerno sa pamagitan ng isang batas na dapat, siyempre kapag nasa batas yan, may penalty din. Siyempre, mayroon yan pag ginawa ito ng IRR, ibig sabihin, implementing rules and regulation, magkakaroon din ito ng penalty. At napakaganda daw kapag ikaw ay isang bayan ay nagiging awardee. Dahil yung certificate niyan o yung record na yan ay nagiging part din sa additional funding din. At mabilis din nagkakaroon ng sourcing ng fund ang isang munisipyo na nagkakaroon na nakasama bilang awardee sa batas na ito. Kaya yan. Tingnan natin ang oportunidad ng sa ganun. Ang magiging competitive ang ating lugar. So, ayan ang ating dapat asikasuhin, i-review maigi ang batas na yan, at nang sa ganon, magkaroon tayo ng staffing na maghahandle niyan at tingnan yung mga aspitong nabasa natin kanina o nakita natin kanina, yung mga aspitong yon na dapat sundan lang. So may mga indicators yun kung natin i-discuss, napakarami kung paano yun. Yung mga aspitong yun, yung mga indicators, importante yun, May mga indicators yun na mga yun, na So ang council na madaming agency na involved, Department of Interior, Department of Budget, Department of Finance, Department of Health, DSWD, DepEd, Tourism, DNR, NEDA, of course yung Office of Civil Defense, and then NGO. May representation din sa NGO na kung saan ang National Poverty Commission ang magre-recommenda ng representation from the NGO side. So may power ang function yan at alam naman natin sigurado magkakaroon kayo ng mga kopyang yan, pero available na yan sa website. Dapat lang ating maging tayong aware dyan sa bagay na yan. So ayan, isang parte na naman to na dapat natin ang bigyan ng tuon, mga kaibigan. So yan mga kriteryang yon, yan mga indicators, halimbawa sa ito, malapit na tayo, So madaming mga indicators yan ayon sa batas. Pag-review lang ninyo ang batas na Republic Act
11292 yung seals of good local government. Yun mga kaibigan ang ating na-share ngayong araw nito. So, nakalampas naman, mag-iisang oras na tayo. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Konektado. Dito lang po sa K5 Digital Media. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo.